Magandang araw. Sa muli, ako nga po pala ulit si Lorraine, isang bank teller. At ito po ang huling yugto ng aking kwento. Matapos naming pagsaluhan, ang isang mainit at matamis na gabi ni Aldrin, ay sabay kaming nakatulog, dala na rin ng matinding pagod. Nakakahiya magsabihin, ngunit damit ni Brian ang pinasuot ko sa kanya dahil hindi naman kakasya dito ang mga pantulog ko. Sumakto naman yun sa matipuno niyang katawan, ngunit bitin at maiksi yung tingnan dahil matangkad talaga to kumpara sa amin. Good morning, beautiful. Isang matamis na ngiti ang sumibol sa aking labi nang marinig ang malamig at medyo garalgal pang boses ni Aldrin. Halatang bagong gising. Mula sa kanyang tabi ay bahagya pa akong napakurap para siguraduhin siya pa rin talaga ang nasa tabi ko. Bago may ngiti sa labing sumagot dito. Beautiful talaga. Biro ko habang tinatago ang kilig na nararamdaman. Paulit-ulit niya namang sinabi yon malapit sa puno ng aking tenga na siya namang naghatid ng ibayong kiliti sa aking sistema. Pakiramdam ko tuloy nun, para ako ulit isang dalaga. Sabi ko naman sa'yo, pasasahin kita diba? Anya nang tuluyang kumawala ang mga ngiti at halakhak na kanino ko pa pinipigilan dahil sa walang tigil na pangungulit niya. Tumango lamang ako sa kanya tsaka pilyang dinuro ang kanyang noo. Alam mo, nung nasa MRT tayong dalawa, buong akala ko, matured at silent type kang tao. Pero ngayon, nadiskubre kong makulit at pilyo ka pala. Kumawala ang mahinang halakhak mula dito, na para bang natuwa rin siya sa sinabi ko. Matured at seryoso naman talaga ako pagdating sa pag-ibig. Pero syempre, may romantic at sweet side din naman ako. Hindi mo ba nagustuhan? Romantic at sweet ba ka mo? Marahan kong binasa ang pangilalim kong labi habang nakatitig sa kanya. Siguro kung mas nauna kong nakilala si Aldrin, baka ang tipo nitong lalaki ang nagustuhan at pinakasalan ko. At hindi ang tulad ni Brian. Masyado kasing immature at dependent ang lalaking yun. Halos lahat ng mga desisyon nga noon ay ako ang gumagawa. Kahit anong komplikado ng sitwasyon at kahit hirap na akong hatiin ang sarili ko sa dami ng mga bayarin, ay nananatili pa rin siyang walang imik. Kung hindi lamang nakapasok si Brian sa kumpanyang pagmamayari ng kaibigan ng boss ko, ay malamang nasa bahay pa rin to at walang stable na trabaho hanggang ngayon. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang kinumbinsi na magpatingin kami sa doktor. Nang sa ganun ay malaman namin ang mga dapat gawin upang matupad na ang pangarap naming magkaanak. Pero hindi nagtagal, napagod na lamang ako sa mga alibay at kaliwat ka ng rason niya. Lorraine, natahimik ka yata. Muli akong bumalik sa realidad matapos marinig ang may pangambang boses ni Aldrin. Hindi pa man ako nakakasagot sa kanya, ay nakarinig kaming dalawa ng magkakasunod na katok mula sa labas. Lorraine! Lorraine! Buksan mo ang pinto! Namilog ang mga mata kong tinitigan si Aldrin habang pinipigilan ang malakas na tambol ng aking dibdib. Hindi ako maaaring magkamali. Pagmamayari ng asawa kong si Brian, ang boses na iyon. Mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa ni Aldrin habang nag-iisip kung ano ang dapat naming gawin sa sitwasyong kinakaharap namin ngayon. Lorraine! Magkakasunod at malalakas na mga katok
Ang sumunod sa boses ni Brian. Kulang na nga lang gibain nito ang pinto. Pagbuksan ko lamang siya. Ang kapal ng mukha niyang bumalik dito. Hasik ko. Agad namang tumalima si Aldrin. Tsaka malalim na napabuntong hininga. Ramdam ko ang kagustuhan niyang harapin si Brian. Ngunit sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa palapulsuhan nito, ay napigilan ko siya sa kanyang binabalak. Ako na. Ako nang bahalang mag-ayos ng gulo naming dalawa, Aldrin. Mas lalo lamang lalaki ang gulo kapag nakita ka niya. Please, pagmamakaawa ko dito. Labag man sa kalooban niya, ngunit wala siyang nagawa kung hindi pagbigyan ang hiling ko at magtago na lamang sa isang sulok na alam kong hindi siya makikita ni Brian kahit paanong gawin itong paninira sa aming pamamahay. Lorraine, mag-usap tayong dalawa. Tulad ng boses nito, nang huli ko siyang makausap sa tawag, ay wala pa ring preno ang pananalita nito ngayon na animoy hinahabol siya ng isang aso sa kalye. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Brian. Matalim ang titig na iginawad ko sa kanya, pero hindi niya man lang yon iniwasan. Maghiwalay na tayong dalawa para maging masaya ka na, kasama ng office mate mo. Nasaksihan ko kung paano nandilim ang mukha nito habang umiigting ang kanyang mga panga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi totoo ang nakita mo? Sinuklaan ko rin ang bulyaw na ginagawa nito sa akin. At hindi hamak na mas malakas pa dahil alam kong ako ang mas may karapatang magalit sa aming dalawa. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Brian. Matagal na akong may kutob sa pagiging malapit yung dalawa sa isa't isa ng Joy na yon. Pero pinaniwala mo kung para sa trabaho lang ang lahat. Sa kabila ng pagtatalo naming dalawa, hindi ko inalis ang paningin ko sa kamao nitong kanina pa nakakuyom habang nagsasalita. Kailangan kong maging handa at alisto. Oras na magtangka siyang pagbuhatan ako ng kamay. Nagtatrabaho lang kaming dalawa ni Joy. That's the truth, giit niya. Bakit bang kitid-kitid niyang lecheng utak mo? At ayaw mo akong paniwalaan? Umiling lamang ako sa harapan nito. Tsaka napabuga ng marahas na hangin. Alam ko na hindi trabaho ang ipinunta mo sa Davao. Kung hindi honeymoon, Brian. Kitang-kita ako sa dalawang mata ko ang mga kalokohang ginawa niyo ron. Kaya wala kang karapatang pagsalitan ako ng masama. Dahil kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan dito at hindi ang babaeng tinatawag mong makitid ang utak. Handa akong isampal sa kanya ang ebidensyang nakalap ko, ngunit hindi na kailangan. Alam ko naman kasing pumunta lamang siya dito, hindi para makipag-ayos sa akin, kung hindi para kunin ang mahalaga niyang magamit. Aminin man ito o hindi, alam kong palabas lamang ang pinapakita niya sa akin ngayon. At kaya ganito na lamang ang galit na pinapakita niya ay malamang dahil nagigilty ito sa mga kasalanang nagawa niya sa akin. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan at nang tuluyan ka ng mawalan ng asawa. Pananakot nito. Hindi naman ako nagpatinag sa kanya. Fine. Di umalis ka. Magsama kayong dalawa ng kabit mo. Sabi ko. Dinuro niya ako. Ngunit ramdam kong walang pinagmumulang galit ang mga salitang binibitawan nito. Parang hangin lamang yung tumatagos sa mga balat ko. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Lorraine. Alam mong hindi ako magdadalawang isip na totohanin ang mga binibintang mo sa akin. At hindi ako magdadalawang isip na lumayas dito sa pamamahay na to. Mahina na lamang akong natawa dahil sa sinabi nito. Tama na, Brian. Matagal mo nang tinotoo, hindi ba? Kung gusto mong umalis sa pamamahay na to, wala namang pumipigil sa'yo. Sige, kunin mo na lahat ng mga gamit mo.
At huwag na huwag ka nang babalik pa. Nakatayo man malapit sa pintuan, ay pinanood ko ng mabuti kung paano nito nilagay sa bagahe ang mga importanteng gamit niya. Wala man lang siyang tinira, maliban na lamang sa mga lumang damit at sapatos. Habang pinagmamasdan ko to palabas, ay napailing na lamang ako dahil hanggang sa huli ay mas pinili pa rin itong magsinungaling sa akin at itago ang relasyon nilang dalawa ni Joy. Pero sabi nga nila, time is the ultimate truth teller. Kaya kung hindi man ngayon, ay alam kong darating ang araw na lalabas din ang buong katotohanan. At kapag dumating ang oras na yun, hiling kong huwag sana silang singilin ng karma. Pasensya ka na kung kailangan mong marinig yung pagtatalo naming dalawang mag-asawa. Sabi ko kay Aldrin. May lungkot sa mga mata kong pinagmasdan si Aldrin dahil alam kong humigit kumulang 1 oras din siyang naghintay hanggang sa tuluyang makaalis si Brian. Pero imbis na pagkadismaya ang matanggap kong reaksyon mula sa kanya, ay mabilis lamang nito akong kinulong sa kanyang mga bisig. Sinaktan ka ba niya, Lorraine? Hindi. Gustuin ko mang kumawala mula sa yakap nito. Pero pakiramdam ko ay tuluyan na akong nawalan ng lakas sa aking kinatatuyuan. Hindi ko naman nahayaang saktan ako ni Brian eh. Wala siyang karapatang gawin sa akin ang bagay na yun. Tama nang ang puso ko lang ang sinaktan niya. Tumango lamang si Aldrin, tsaka na pabuntong hininga. Alam kong wala akong karapatang manghimasok sa away ninyong dalawa, Lorraine. Pero hindi ko rin maiwasang huwag mag-alala sa'yo. Kimi lamang akong ngumiti rito. Tsaka minabuting kumawala na sa kanyang bisig. Huwag kang mag-alala. Idadaan ko naman sa legal na paraan ang paghiwalay naming dalawa. At sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik dito. Wala akong natanggap na reaksyon mula kay Aldrin. Pero ramdam ko ang umaapaw niyang concern para sa akin. May pasok ka pa sa trabaho mamaya, hindi ba? Gusto mo bang dito ka na kumain ng breakfast? Pag-iiba ko sa usapan para basagin ang katahimikang pumagitna sa aming dalawa. Ramdam ko namang unti-unti ring nagkakulay ang mukha nito nang makita kong nakangiti ulit sa harapan niya. Siklib ako. Lihim akong napalabi nang sa wakas ay bumalik na rin ang ngiti sa mga labi niya. Ano namang idadahilan mo? Tanong ko. Nagkibit balikat lamang to. Pagod? Masakit ang ulo? Mabigat ang pakiramdam? May trangkaso? Pwede rin. Hindi ko napigilan ang huwag matawa dahil sa sinabi niya. Kalokohan. Akala ko matatawa rin siya. Pero nakabusangot lamang tong humarap sa akin. Kaya nagmistula siyang isang batang inagawan ng candy sa harapan ko. Minsan lang naman ako umabsent sa trabaho. Tsaka, hindi kita pwedeng iwan ditong mag-isa. Baka mamaya bumalik ang asawa mo at may gawing masama sa'yo. Mas mabuti yung may kasama ka. Ayaw mo ba? Anya na para bang hindi kontento sa sinabi ko kanina. Wala akong nagawa kung hindi sumuko sa kagustuhan ito nang makumpirmang wala talaga tong balak na pumasok sa trabaho. Wala naman akong sinabing ayaw. Hindi lang talaga ako sanay na nakakaistorbo ko sa ibang tao. Ganun na lamang kabilis na lumalim ang gatla nito sa noo. Wala ka namang iniistorbo. Ginagawa ko ang bagay na to dahil gusto kita, Lorraine. Malalim akong napalunok sa narinig ko. Gustuin ko mang magbigay ng reaksyon, ngunit mahabang katahimikan lamang ang naisukli ko sa kanya. Hindi naman ako nagkulang na iparamdam yun sa'yo kagabi, hindi ba? Sinalubong nito ang mga mata ko kaya wala akong nagawa kung hindi sumagot. Aldrin. Pangalan pa lamang nito ang nababanggit ko. Ngunit hindi ko na maipaliwanag ang bigat na lumukob sa aking dibdib. Gustuin ko mang suklian ang pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin.
Pero kasal pa rin ako, Aldrin. Sa mga mata ng Diyos at sa mga mata ng lahat. Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala mo kapag nalaman nilang tungkol sa akin? Ayoko namang sabihin nila na pumatol ka sa isang babaeng may asawa na. Sa isang iglap ay tuluyang nawala ang mapagbirong Aldrin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Naging seryoso yun. Dahilan para mapalunok ako sa aking kinatatayuan. Hiwalay na kayong dalawa. Maiksi niyang sambit. Hindi pa sa legal na paraan, Aldrin. Sinadya kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sa pag-asang maiintindihan nito ang pinagmumula ng takot na nararamdaman ko. Alam mo namang matagal ang proseso ng annulment sa bansa natin, hindi ba? Hindi lang 1 taon. Baka higit pa roon ang itatagal ng proseso. Sabihin mang wala kaming anak ni Brian, pero kinasal pa rin kaming dalawa sa legal na paraan. At kahit sabihing nagloko siya, ay hindi sapat yun upang mapabilis ang annulment. Mabigat man sa kalooban kong sa ganitong paraan magtatapos ang ugnayan naming dalawa ni Aldrin. Pero kapakanan lamang niya ang iniisip ko. Ayokong maging makasarili, Aldrin. Pinigilan ko ang namumuong luha sa mga mata ko dahil ayokong makahanap siya ng rason para huwag akong talikuran. Ayokong matali ka sa akin sa loob ng mahabang panahon. Naiintindihan mo ba? Inasahan ko ang positibong tugon mula sa kanya nang mapatango ito makalipas ang ilang minuto. Maghihintay ako, Lorraine. May diin niyang wika matapos itong abutin ng aking kamay. Hindi ako nakapagsalita at natulala na lamang sa sunod na ginawa ni Aldrin. Buong ingat kasi nitong inalis ang suot kong wedding ring tsaka marahan akong hinalikan doon. Handa akong maghintay para sa'yo. Kahit gaano pa katagal, Lorraine. 3 taon. 3 taon din ang hinantay naming dalawa ni Aldrin bago naging legal ang aming pagsasama. Sa isang civil wedding na sinabay namin sa unang kaarawan ng anak naming si Althea, ay tuluyan naming sinelyuhan ang aming pagmamahalan. Hindi naging madali ang lahat, lalo na't ilang beses din kaming nagharap ni Brian hanggang sa maproseso ang aming annulment. Ilang ulit ding humingi sa akin ng tawad si Brian, habang hinihiling na sana'y magkabalikan kaming dalawa. Pero ilang beses ko ring pinamukha dito ang pagkakamaling nagawa niya sa akin. Lingid sa kaalaman ko, matagal na pala silang may relasyon ng office mate niyang si Joy. Pero sa ngayon, nauwi rin sa hiwalayan ang magulo nilang pagsasama matapos ang 1 taon. At higit sa lahat, itinago ni Brian sa akin ang katotohanang imposible pala kaming magkaroon ng anak. Dahil baog ito. Sa kabila ng mga nangyari, ay humingi rin ako ng tawad sa kanya. Dahil ng mga panahong puro kasinungalingan at pasakit ang mga pinaramdam niya sa akin, ay doon ko naman nakilala ang lalaking nagsilbing sandigan ko. Hindi lamang sa siksikan at magulo naming biyahe sa MRT, kung hindi maging sa lungkot at pait ng buhay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento at sana'y may napulot kayong aral. Nagmamahal, Lorraine.